Marahil alam po ninyo yung isang paligsahan, marathon. Ang marathon po ay mahabang takbuhin, hindi tulad sa mga sprinters na pabilisan, palakasan. Kaya marami pong sumasali sa marathon dahil napakasaya po ang simula nito. Nalala ko yung aking pamangkin si Kring na nagpunta sa abroad, sa States. At nakita ko ang kanilang picture sa Facebook na sila'y kasama sa marathon. At ang gaganda nila, no, mga kasaling mga babae, talagang magaganda yung bihis, marathon. Pero ang totoong tumatakbo sa marathon, alam natin na sila'y nagsisimulang malakas, matibay, matikas. At habang tumatagal ang pagtakbo, tila parang lumalayo ang finish line dahil napakahaba ng takbuhin. At kalagitnaan pa lamang, marami nang nadidiscourage. At mayroon nang tumitigil. Mayroong iba naman sa simula pa lamang dahil ito ay pabongga lang. Yung kanilang pagsali sa marathon, parang cosmetics lang, yung pampaganda sa profile. Pero yung totoong tumatakbo, habang tumatagal, napapagod, humihina. At mayroong iba, talagang hindi makatagal. Ngunit doon sa mga totoong atleta, hindi sila tumatakbo sa kanilang mag-isa. Pagka sila ay tumatakbo at mapapagod na, nanghihina, nandun yung kanilang mga ka-teammates, lalo ng kanyang coach, na nakasakay sa sasakyan at sinusundan at pinalalakas siya. Kailangan nilang encouragement, kailangan niya encouragement. Kaya sa kanyang pagtakbo, nakakarating siya ng finish line, hindi sa kanyang sarili, kundi dahil mayroong nag-encourage sa kanya, lalo na ang kanyang coach. Ganon din ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay tulad ng marathon, maraming sumasali, maraming nagsisimula. Pero hanggang simula lamang, hanggang pagandahan lamang. Pero ang totoong Kristiyano, ito'y nagpapatuloy. At sa kanyang pagpapatuloy, nakakaranas siya ng panghihina, nakakaranas siya ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang hadlang, iba't ibang nararamdaman sa kanyang katawan. Kailangan niya ng tagapagpalakas sa kanya outside from him or her. Kailangan niyang tulong ng kanyang mga ka-teammate, kailangan niyang tulong ng kanyang coach upang siya ay palakasin, pagpapatibayin hanggang siya ay makarating sa finish line. Gayon din ang ating pong pagtakbo bilang Kristiyano, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para makapagpapatuloy sa ating pananampalataya hanggang wakas. Kaya nais kong buksan natin ang ating banal na kasulatan ngayong umaga, Colossians chapter 1, verses 11 to 12. At ito'y pinamagatan kong kalakasan, pagtitiis at pasasalamat. Kalakasan, pagtitiis at pasasalamat. Ganito po ang sabi sa verse 11 to 12. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa lakas ng kanyang kaluwalhatian, sa lahat ng pagtitiis at pagpapahinuhod na may kagalakan, na nagpapasalamat sa Ama, na nagkaroon kayo ng karapatang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa iyo pong pagtawag, pagpili sa amin tungo sa kaligtasan, ginawa po ninyo ang inyo pong biyaya sa amin na kami inyo pong baguhan ng puso at espiritu at pananahanan ng espiritu ng inyong anak na si Kristo. Nagkaroon kami ng totoong pagsisisi at pananampalataya upang kami makapagbalik loob sa inyo, talikuran ang aming mga kasalanan at manatili sa pananampalataya kay Kristo na aming tagapagligtas.
Salamat po, Ama, nakikita sa amin ang bunga ng inyong pong pagbabago sa amin. At nawa, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy sa takbuhin ito, salamat po sa iyong kapangyarihan na kinakailangan namin sa araw-araw upang kami makapanatili sa biyaya ninyo, Ama, na kung saan hindi sa aming lakas, kundi dahil sa iyo pong pag-iingat at kapangyarihan sa amin. Salamat po, Ama, at nawa tulungan niyo kami at samahan sa pag-aaral namin ng iyong salita bilang karagdagan ng pagpapalakas ng aming pananampalataya na kailangan namin sa takbuhin ng Kristiyanong buhay na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na matapos manalangin ni Pablo na mga taga-Kolosas ay mapuspos ng kaalaman at kalooban ng Diyos, idinagdag niya ang panalangin na sila'y palakasin upang makapagtiis at makapagpapasensya at laging nagpapasalamat sa Ama na nagbibigay ng kanilang mana sa harapan ng kaharian o sa liwanag ng kaharian ng Panginoon. Bilang Kristiyano ay hindi isang madali at maikling takbuhin ang ating pong buhay, mga kapatid. Tayo po ay nasa karera, mahabang karera ito, hanggat tayo nabubuhay pa, hanggat tayo ay binibigyan pa ng biyaya ng Diyos upang makapanatili sa buhay na ito, upang makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay, at upang maibahagi natin ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Tayo po ay nangangailangan ng lakas ng Diyos, at ang lakas ng Diyos ay hindi umiiwan sa atin. So paano tayo makapagpapatuloy ng may kagalakan sa buhay Kristiyano sa kabila po ng lahat ng mga dinadanas nating mga pagsubok sa buhay? Tanging salita ng Diyos ang makatutulong sa atin, sapagat ang salita ng Diyos ang makapagbabago ng ating pong buhay araw-araw. Kaya ang sagot po ay nasa banal na kasulatan, sa kapangyarihan ng Diyos. At ang banal na kasulatan, ang Ebanghelyo, ang siyang kapangyarihan ng Diyos para sa ikatitibay sa mga nanghihina, para sa ikalalakas ng mga Kristiyano at ikaliligtas sa lahat ng sumasampalataya. Kaya ngayong umaga, kailangan natin ng tatlong biyaya mula sa Diyos na ating sandigan sa araw-araw na pamumuhay natin bilang Kristiyano. Now, ayon po rito sa ating binasa, verse 11, una, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ganito po ang pagkakasabi sa unang bahagi ng talatang 11. Ito'y kapangyarihang makapagpapalakas sa atin sa araw-araw, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan. Ito po ay isang passive. Ibig sabihin, ito po'y tinatanggap natin. Ang kalakasang ito ay hindi nagmumula sa ating sariling pagsisika, kundi ito po ay binibigay sa atin. Kaya ang prayer ni Pablo sa mga taga-Kolosas na kayo'y palakasin. Ang nagpapalakas sa atin ay ang buong kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos ayon sa lakas ng kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang basta kapangyarihan, kundi kaluwalhatian, according to the power of His glory. Yan po ang magpapatibay sa atin bilang Kristiyano. Hindi sapat ang ating sariling lakas para harapin natin ang mga hamon sa buhay ng pananampalataya. Kahapon lang mayroon tayong naranasang pagsubok sa buhay natin. Kaninang umaga lamang, may mga pagsubok tayong dinanas upang tayo po ay hindi makapagpatuloy sa ating paglakad bilang Kristiyano. Kasama sa takbuhin natin itong ating pagtitipon, ang ating pagsamba, ang ating pag-aawit, ang ating panalangin, ang ating pagkakaloob. May mga hadlang, ngunit dahil sa kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos, tayo po'y narito na pagtagumpayan natin. Dapat din nating pagsikapan ito sa lahat ng panahon ng ating buhay. Na huwag tayong padaig sa ating mga sariling remaining sin na nagdidikta sa atin, hindi ko kayang dumalo, hindi ko kayang magbasa, hindi ko kayang manalangin. Kailangan nating lagpasan ito at magtiwala tayo sa ating kapangyarihang binibigay ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian everyday sa ating buhay.
Nandyan yan, present yan. Yan ang tumutulong sa atin. Yan ang gumigising sa atin every morning. Yan ang nagbibigay sa atin ng energy sa ating mga pagkain, sa ating exercise, sa lahat ng ginagawa natin, hindi sa ating sarili lakas. Ngunit kailangan din natin. Ngunit hindi sapat yung ating kalakasang pangsarili. Kailangan tayong dumepende sa kapangyarihan ng kanyang kaluwalhatian. Tulad ng isang cellphone, mga kapatid, nakikita natin ngayon, ang gaganda ng mga cellphone na yan. Mamahalin, napakaganda, pero anong silbi ng kagandahan kung hindi ito charge sa kuryente? Kung walang kapangyarihang papasok sa kanya, paano ito gagana? Mabadi-display niya ang kanyang pagiging cellphone na maganda, pero kung walang power, walang signal, mga kapatid, hindi makapagpapatuloy na makapagbibigay lugod sa may-ari ng cellphone na yan. So ang buhay natin, hindi nakadepende lang sa ating kagandahan. Hindi nakadepende sa ating lakas, sa ating tibay. Kailangan natin ang kapangyarihang labas sa atin. At yan ang kapangyarihan ng Diyos kung paanong ibinibigay sa atin everyday. Kailangan lamang nating gamitin. Kailangan nating gamitin ang means of grace na ito. Ganun tayo, palaging dapat nakakonekta sa ating Diyos, sapagat kung hindi, mauubusan tayo ng lakas sa bawat araw. At bibigay tayo sa ating mga kasalanan. Bibigay tayo sa hilig na ito. Magpapabaya tayo sa ating mga buhay. So kailangan natin, number 1, ay ang kapangyarihan ng Diyos. At yan ay ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, mga kapatid, saan ka nakasandal sa iyong sarili? Saan ka dumidepende sa iyong sarili? Sa iyong trabaho? Sa iyong pamilya? Sa lahat ng iyong ginagawa, saan ka nakadepende? Saan ka nagbababad? Anong nagbibigay sa iyo ng akala mo na siyang makakagawa ng lahat ng kailangan mong gawin sa iyong buhay? Tandaan natin, mga kapatid, tulad din ng cellphone, minsan ka nag-charge, puno, full charge, pero asahan mo sa bawat araw na uubos yan. At darating panahon, mga kapatid, lowbat ka at marami kang sisisihin, marami kang dahilan. Gagamitin mo ang likas mong pagkamakasalanan na katwiran, na hindi mo kailangan ng Diyos. Kailangan mong sarili mong lakas. Kaya mong tumayo sa iyong sarili. Kaya mong mamuhay kahit wala ang mga bagay ng Diyos. The means of God. Kailangan natin ang means of God. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili sapagkat God hates the proud, but He gives grace to those who are humble or humbling themselves sa harapan ng Panginoon. So huwag tayong magtiwala sa ating sarili. As Christians, bilang mananampalataya, dumulog tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating sabihin matalino tayo, magaling tayo, kaya nating gawin ang lahat ng paraan para tayo ay makapanatili sa buhay na ito. Kailangan mo ang fellowship sa church. Kailangan mo mismo ang church. Kailangan mo ang pagsamba. You need God. Kailangan mong katawan ni Kristo. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. So, ang unang kailangan natin ayon sa banal na kasulatan ay ang kanyang kapangyarihan. Ikalawa, hindi lamang basta kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang kaluwalhatian ang kailangan natin, ang kailangan din natin sa verse 11, sa bahaging ikalawa, ay ang pagtitiis at pagpapahinuhod. Pagtitiis at pagpapahinuhod. Ano po yung pagpapahinuhod? Ang ibig sabihin dito, pagtsatsaga. Pagtitiis at pagtsatsaga, pagpapakumbaba. Ganito ang sabi sa verse 11. Sa lahat ng pagtitiis, nabasahin ko ang buo. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. At ikalawa,
para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga ng may galak. Pagtitiis, katatagan at pagtsatsaga, pagpapahinuhod. Kailangan natin ang mga bagay nito. At yan ay nasa atin. Nasa atin. Pagtitiis, mga kapatid, ay sa mahirap na kalagayan. Alam kong mahirap ang kalagayan natin. Lalo na sa bansa nating ito. Apektado tayong lahat sa ating pagkain, sa ating bayarin, sa eskwelahan, sa bahay, sa kuryente, sa palengke. Alam nating tayo po ay talagang apektado. Kailangan natin ng pagtitiis. At ang pagtitiis na yan ay bunga ng Espiritong nasa atin. Dito ngayon may papaandar natin ang pagtitiis sa kalagayan ng ating bansa. Sapagkat ang bansa natin ay pinaghiharian ng sanlibutan o sistema ng sanlibutan. Bagamat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin, balit minsan ginagamit ng Diyos ang ating kalagayan upang tayo po ay sumagana sa pagtitiis. Sapagkat ang pagtitiis angkop ito sa ating pong kalagayan. Pagpapahinuhod naman, ang pagtsatsaga ay yung pagpapasensya natin sa kapwa natin tao, sa kapwa natin mga Kristiyano o sa sitwasyon ng ating kalagayan. Kailangan natin ang pagpapahinuhod. Hindi lamang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos ang kailangan ng isang Kristiyano, kundi gayon din sa ating pamumuhay sa kabanalan, ang pagtitiis at pagpapahinuhod ng may kagalakan. Kadalasan sa atin kapag tayo dumadaan sa pagtitiis, nakasimangot tayo, nakakunot ang noo natin, at wala tayong tiyaga, wala tayong pasensya sa mga tao, mainit ang ulo natin. Ginagamit natin yung ating karapatan, ginagamit natin ang ating dangal, para lang tayo makapagpapatuloy na tayo'y tignan at kilalanin ng mga tao. Pero kailangan natin dito'y pagpapahinuhod. Ang ating pagpapasensya sa ating pong kapwa at sa sitwasyon ng may kagalakan. May kagalakan, ang kagalakan natin ay hindi nababatay sa panlabas na kaligayahan. Hindi natin pwedeng panghawakan yan. Panandalian lang ang kagalakang panlabas. Ang kagalakan natin ay kung sino tayo sa Diyos. Yung buo nating pananampalataya na tayo'y Kanyang pinili, tinawag, inaring ganap, kinonvert, dinastify, sino tayo? Doon po nababatay ang ating kagalakan. Hindi basta pagtitiis, hindi basta pagpapahinuod lamang, kundi may masayang puso na tayo po'y kaiba sa mundong ito. Katulad po ng isang magsasaka. Ang magsasaka, kapag siya po'y nagbungkal na ng lupa, kanya itong tatrabahuhin ng buong pawis niya, maghapon siya, nakababad sa ulan at init, at pagkatapos magtatanim siya. Ngunit hindi po tapos ang kanyang pagtitiis doon. Ang kanyang pagtitiis ay antayin niyang sumibol yung binhi na kanyang tinanim. At pagsibol niyan, antayin pa niyang ito ay mamulaklak at mamunga. At antayin pa niya hanggang sa pag-ani. Ngunit may kagalakan siya, sapagkat simula na magbungkal sa lupa at magtanim ng binhi at pagpapalaki noong tanim na ito, may pag-asa siya'y aani. Ganon din po tayo. Hindi tayo nagtatrabaho o hindi tayo naglilingkod dahil sa gantimpala, mga kapatid. Gantimpala ay darating yon dahil sa ating pagtitiis at pagpapahinuhod sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya ang dapat nating isaloob at ating patibayin ay yung ating pagtitiis sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating pagpapahinuhod sa mga hadlang, sa mga pagsubok sa buhay natin. Hindi tayo maglilingkod para sa gantimpala. No. Ang gantimpala ay natural lang na bunga ng ating pagtitiis at pagpapahinuhod. Yun ang kailangan natin dito. Tulad ng isang magsasaka. Ganyan tayo. Kailangan ng pagtitiis, may kagalakan, dahil alam nating ang gantimpala sa dulo ay darating lamang. Mayroon tayong aanihin. So tayo mga Kristiyano, tinatawag hindi lamang magtiis, kundi magtiis ng may kagalakan, at tignan natin mga pagsubok bilang pagkakataon upang tumibay tayo sa ating pagtitiis at pagpapasensya.
Gamitin natin ang sitwasyon ngayon sa ating panahon. Nung araw, mga kapatid, simple ang buhay ng Kristiyano. Masaya tayo. Ang bahay ay 3,000 a month. Ang kuryente ay nasa mga 2,000. 3,000. Pero noong pong yung kabulukan ng sistema ng mundo, apektado ang ating mga leader, nandoon ang corruption. Nandoon ang panlalamang. Apektado lahat ng Kristiyano. Naalala nyo kami, hindi kami nakabayad ng 7 months sa aming renta sa bahay. Bagamat 3,000 lang. Anong ginawa ninyo? Pinagtulungan nyo para bayaran ng bigla. Noong araw, kuryente namin, hirap kami. Si Pastor RJ nagbabudget ng aking allowance. Hinahati-hati niya. Pati bonus ko, hinati rin. Noong araw, 4,000, hirap kami magbayad ng kuryente. Dumanas po ang pandemic, umabot po ng 38,000 ang kuryente namin dahil biglang tumaas yung kuryente. Saan namin pa babayaran yun? Lahat na naipon ko sa pensyon na ubos. Wala na. At hindi lang yun, habang tumatagal, instead, kuryente namin 4,000 a month. Ngayon, umabot ng 10,000. Paano yung budget namin na binibigay ng church? Sa renta namin, salamat sa renta, hindi nagbago. 3,000 pa rin. Mga kapatid, apektado tayong lahat dito. At kung minsan dahilan sa wala tayong pera, ayaw ka nung sumamba. Kailang mag-abroad ako. Kailang kumita. Marami po. Pero salamat na lamang, pinagkalooban nyo kami ng inverter. Tuwang-tuwa kami, mag-asawa talaga. Nanginginig kami. Tuwing gabi. Naka 28, minsan 29 kami. Nanginginig pa, matatanda na eh. Yung 10,000, alam nyo kung magkano? 6,000 na lang. At alam ko yung 6,000 yan, baka maging 1,000 na lang sa susunod. Pero hindi kailangang magreklamo. Hindi kailangang gumawa ng mali na talikuran natin. Ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang kaluwalhatian ng Diyos, alam natin, nasa kanyang iglesia. Nasa kanyang simbahan. At itong ating pababayaan, dahil mas sinisikap natin sa ating sariling lakas na tayo magkaroon ng solusyon. Kailangan natin ng pagtitiis, ang pagpapainuhod. Dahil diyan po magmumula ang totoo nating pagpapala. Kasi kung wala po tayong pagtitiis, hindi kami nakatanggap ng inverter. At hindi ako nakatanggap ng barong nung aking birthday. Sabi nga lang ni Duke Rudolph, maliit nung. Sabi ko, okay lang. Kailangan niyan palitan. Sabi ko sa sabi ko, posible sa akin yan. Pero gayon pa man, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo, kailangan natin ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos araw-araw, ngunit kailangan din tayo magtiis at magpapahinuhod. Pasensyahan natin ang kalagayan, ang tao. Talaga minsan nagpapainit sa ulo, lalo pagka mahilig kang manood ng mga sa social media, kung paano yung paborito mong si Sarah, dinidimanda, araw-araw, laging may kaso. Mga kapatid, hindi tayo nabubuhay dyan. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang pagtitiis at pagpapahinuhod sa ating kalagayan. At sa mga tao na mga sumisira ng gobyerno, pero katungkulan para nating sundin ang utos ng Diyos na tayo magpasakop kahit anumang dirty ng ating gobyerno
sapagkat ang Diyos ang nagtatag ng gobyerno at ang gobyernong ito ay para tayo hubugin sa mundong ito. Tanda natin, kapag ang bayan ng Diyos ay nagkakasala, siya ay nagre-raise up ng maliit na bansa at pinalalaki at pinayayaman niya ito at kinukumpleto sa lahat ng armas upang sakupin ang bayang Israel na matigas ang ulo. Kaya nga, ano po nangyari? Natututo po ang Israel. Ganon din tayo, mga kapatid, matuto tayo sa lahat ng ating kalagayan. At ikatlo, hindi lamang tayo nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan din natin na magtiis at magpapainuhod. At ikatlo, kailangan natin ang pagpapasalamat sa Ama. Verse 12, ganito po ang sabi. Basahin ko verse 11 hanggang 12. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtiyatsaga ng may galak na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Wow! Tayo po'y naging karapat-dapat sa mana dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya dapat lamang tayong magpasalamat sa Ama. Alam nyo, subukan nyo, kahit galit kayo sa isang tao, kahit galit kayo sa isang tao, at alam mong may nagawa siyang kabutihan sa iyo, kahit maliit na maliit, yung galit mong yon, subukan mo, lumapit sa kanya at sabihin, salamat ha. Ano maging pakiramdam nyo? Yung galit mo sa kanya, yung pagkainis mo sa kanya, at nagbigay ka ng pasasalamat sa kanya, kahit sabi mong pakunwari, huhupa eh. Nawawala yung galit at puot eh, dahil nagpasalamat ka. Napakalaga po ang magpasalamat, lalo na sa ating Diyos. Kahit pagsubok pa yan, kahit nawalan ka, nasaktan ka, dahil sa probidensyang dumating sa iyo. Ngunit dahil ikaw ay namumuhay sa pananampalataya, ang pananampalataya ay hindi mawawala. At ang pananampalatayang yon ang makapagtutulak sa iyo, Lord, salamat po. Ba't ka magpapasalamat? Sapagkat sa pananampalataya mo, naghahanap ka ng katwiran ng kabutihan ng Diyos. Hindi ka namatay. Hindi ka nasaktan. Kaya may karapatan ka magsabi, salamat po. Kahit sa bigat na dinanas mo. At sa pagpapasalamat na yan, yan ang magpapalubag ng puso natin. Isang dakilang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, magpasalamat. Sapagkat sa pagpapasalamat natin, marami po ang nababago sa buhay natin. Tandaan natin, hindi tayo basta pinatawad lamang ng Diyos. Ginawa niya tayong tagapagmana ng Diyos. At ang ating mana ay walang hanggan, kasama ng mga banal sa liwanag. Isang buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Yan po ang batayan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Hindi tayo magbabatay sa nangyari sa atin, kundi magbabatay tayo sa anong ginawa ng Diyos sa atin. Dapat maging tama ang kaisipan natin, maging tama ang ating isipan, namumuhay tayo sa pananampalataya, whatever situation, anumang sirkumstansya, dapat tayong mamuhay sa pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ang siya magbibigay sa atin ng tuwid na direksyon patungo sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi nga sa Romans 1:17, the just, ang isang matuwid, ang isang taong inaring ganap ng Diyos sa live by faith. At hindi lang basta mamuhay sa pananampalataya, kundi mamuhay sa pananampalataya araw-araw.
Kailangan natin. Kaya nga, Romans 8:28, napakalaking batayan ko ito sa prayer every morning. Every prayer na pinapanalang ko kayo isa-isa sa aking personal prayer. Romans 8:28. Tandaan niyo palagi yan. Walang aksidenteng nangyayari sa buhay natin na hindi ang Diyos ang namamahala, nangangasiwa, at nagpapahintulot at nagbibigay ng biyaya sa atin. Ang sabi roon, sapagkat nalalaman natin, Christians, alam natin, God is in control. He is sovereign. At lahat po ng bagay, providensya ng Diyos ang kumikilo sa buhay natin. God is in control. Kaya sabi, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasamang gumagawa. Para saan? Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, every morning sa pag-pray natin, pagising natin, mamuhay tayo sa pananampalataya. Lord, ano man pong kaharapin kong probidensya ngayong umaga, whatever it is, ano man po, masakit, mahirap, magulo, madilim, Lord, mamumuhay ako sa pananampalataya na lahat na mangyayari ngayong maghapong ito ay para sa aking kabubuti na mga tinawag mo. Live by faith, mga kapatid. Mamuhay tayo palagi sa pananampalataya. Pasalamatan natin ang Diyos. Ano man pong probidensya dumating sa atin sa umagang ito. At huwag tayong makalimot that God is in control sa lahat ng maaring mangyari at nangyayari at darating na pangyayari. Magtiwala tayo sa Kanya. Tanda natin, hindi tayo basta pinatawad ng Diyos, hindi tayo ginawang tagapagmana ng Diyos, at ang mana natin ay walang hanggan at kasama natin ang lahat ng mga banal, kundi tayo rin ay binigyan ng Panginoon ng pusong mapagpasalamat. Tandaan natin ang ating pagkatao. Tayo po ay tulad ng isang batang itinapon sa lansangan. Yan ang larawan ng isang taong makasalanan. Na sa plano ng Diyos, mayroon siyang ililigtas. Sa takdang panahong yon, ikaw ay tinawag. Tulad ng isang sanggol na nandoon sa isang kalsada. Iniwan, marumi, nakabalot ng pusod, umiiyak, walang namamansin. Ngunit isang may puso, dinampot ka, hinugasan ka, binihisan ka, inuwi ka sa kanyang kaharian. At hindi lang yun, pinakain ka, inalagaan ka. At hindi lang yun, yung apelyido noong taong yun na umampun sa iyo, ibinigay sa iyo. At hindi lamang binigyan ka ng kanyang apelyido, ng kanyang pangalan, ipinamana pa sa iyo lahat ng ari-arian. Walang anumang bagay sa kaharian na hindi sa iyo, kasama kang tagapagmana. May dahilan ba na hindi natin siya pasalamatan kahit sa gitna ng ating pagdurusa? Ng ating kahirapan? Sa mga aksidente nangyari sa atin? Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos. Hindi lamang tayo nilinis ng Diyos. Kundi binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya dapat lamang natin siyang pasalamatan. Kaya ang tanong ko, kaibigan, anong kalagayan ng puso mo ngayon? Mas pasasalamatan mo ba lahat ng bagay sa sanlibutan kaysa sa lahat ng biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos? Sino ngayon ang mas pahalagahan mo? Bakit wala ka sa Kanya? Bakit wala siya sa tuwing tinatawag ka na mag-usap kayo sa panalangin? Bakit wala ka sa tuwing tinatawag ka para
umawit kasama niya, makinig ng kanyang salita. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay nagpapalakas sa atin para tayo magpatuloy. Ang ating pagtitiis at pagpapasensya ay biyaya ng Diyos binigay sa atin upang makatagal tayo sa buhay na ito. At ang biyayang pagpapasalamat ibinigay sa ating karapatan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kagalakan sa buhay natin sa kabila ng hirap ng takbuhin ng Kristiyano sa mundo nito. Tandaan natin yan, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Tayo manalangin. O Diyos na aming Ama, salamat sa iyong walang hanggang kapangyarihan na nagpapalakas sa amin. Turuan mo kaming magtiis at maging mapagpasensya ng may kagalakan. Salamat sa kaligtasang aming tinanggap at sa mana na walang hanggan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.